Maniniwala ka ba kung sabihin kong ang paggawa ng isang simpleng desisyon, isang bagay na karaniwang ginagawa ng mga tao araw-araw, halos nang hindi iniisip, ang siyang pumipigil sa iyo upang makamit ang lahat ng pinapangarap mo sa buhay? Arang wala sa katwiran, hindi ba? Pero ito ang katotohanan. Karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil kulang sila sa talento, pagsisikap, o katalinuhan. Nabibigo sila sa isang dahilan lamang, hindi pa talaga sila kailanman nakapagdesisyon ng totoo. Noong taong 1961, ako ay nagtatrabaho sa pamatay sunog ng Toronto. Isa lang ako sa napakarami na pumapasok na maaga, umuwi ng gabi, kumikita ng kakaunti, mga 300 piso sa isang linggo noon, na sa halaga ngayon ay humigit kumulang 11,000 piso, lubog sa utang at walang malinaw na direksyon sa buhay. Wala akong formal na edukasyon, walang mga layunin, walang ambisyon, basta na lang nabubuhay, tinatanggap kung ano ang dumarating. Tulad ng karamihan ng mga tao. At sa gitna ng katahimikan ng kaguluhang iyon at ng pamumuhay na karaniwan, may isang bagay, o mas tama, isang tao, ang dumaan sa buhay ko habang may hawak na aklat. Isipin at yumaman, isinulat ni Napoleon Hill. Sa simula, aminado ako, inakala kong isa lang itong kathang-isip na pangako. Pero may kakaiba sa aklat na iyon, may kung anong humahatak sa akin, kaya binasa ko ito. Pahina pagkatapos ng pahina. Hanggang sa marating ko ang isang particular na kabanata, desisyon. Doon ako tumigil. Doon ako tila nabigla sa katotohanan malinaw kong nakita. Hindi ko pala alam kung ano ang tunay na pagpapasya. Noon, basta na lang ako tumutugon sa mga nangyayari sa buhay. Wala pa akong ginawang desisyon na tunay, tiyak, at hindi na matitinag. Naranasan mo na ba iyon? Arang nabubuhay ka sa automatikong paraan. Gumigising sa umaga na agad puno ang isip ng bayarin, obligasyon, problema, at umaasa sa darating na Sabado at Linggo na parang iyon na lang ang tanging pahinga. At kapag naiisip mong magbago, gumawa ng bago, may bumubulong. Hindi pa ngayon, kailangan ko muna ng pera. Hindi ito ang tamang panahon, pamilyar ba iyon? Ayan ang bitag. Ang paniniwala na kailangan muna nating may magbago bago tayo makapagdesisyon. Pero ang totoo, kabaliktaran ito. Ang desisyon ang nauuna. Palagi. Maraming tao ang nagsasabing gusto nilang magbago ng buhay. Gusto nilang makaalis sa pagkakautang, magkaroon ng kalayaan sa pananalapi, makapagbakasyon kasama ang pamilya, magsimula ng negosyo o iwanan ang trabaho nilang kinamumuhian. Pero kapag tinanong ko, napagdesisyunan mo na ba talaga iyan? Kadalasan ang sagot ay katahimikan. Dahil hindi pa nila napagdesisyunan. Ginugusto lang nila. Ang pagnanais ay isang bagay na pasibo. Ang pagpapasya ay aktibo. Ang magdesisyon ay nangangahulugan ng pagputol sa lahat ng iba pang pagpipilian, kasama ang mga dahilan at palusot. At ito ang pinakapuwersa ng lahat. Kapag tunay kang nagpasya, na may kalinawan at paninindigan, ang mga bagay sa paligid mo ay nagsisimulang mag-ayos. Hindi ito mahika, ito ay agham. Nagbabago ang iyong enerhiya, ang iyong attention ay nababaling, at ang mga bagay na dati tila di maabot ay biglang nagiging maliwanag. Mga connection, idea, solution, lakas ng loob. Noon ay hindi mo sila nakikita, kasi hindi mo pa tinatanggap ang tunay na pangako sa sarili mo. Naalala ko ang mag-asawang sina Pat at John. Nasa isang hotel kami sa Toronto at sinabi nilang gusto nilang bumili ng bahay. Sabi ko, kung gayon, bilhin ninyo. Tumawa sila. Pero Bob, sabi nila, wala kaming pera. At sinabi ko, siyempre wala pa kayo niyan. Hindi pa nga kayo nagpasya. Tiningnan nila ako na para bang may sinabi akong kabaliwan. Ngunit ipinaliwanag ko, ang pera ay hindi nauna sa desisyon. Ang desisyon ang simula ng lahat. Kapag nagpasya ka, tunay na nagpasya, para bang nagpapadala ka ng malinaw na signal sa sansinukob at sa iyong sariling isipan na ito na ngayon ang mahalaga. At ang mga bagay na mahalaga ay humihila ng solusyon.
Gusto mo bang makita kung paano ito gumagana sa araw-araw? Alalahanin mo ang huling pagkakataong kailangan mong bumili ng isang bagay na mahalaga, kahit hindi ka sigurado kung may kakayahan kang gawin ito. Marahil ito ay isang kasangkapan na nasira, isang pamasahe para bisitahin ang mahal sa buhay, kaya ay damit para sa isang espesyal na okasyon. Nagpasya kang kailangan mo ito, at nakahanap ka ng paraan. Pinutol mo ang ibang gastusin, hinulugan, himingi ng tulong, ginamit ang pagiging malikhain. Ang desisyon ang nauna sa paraan. Alam mo, noong nagpesya akong iwan ang lahat at magbukas ng kumpanya ng paglilinis noong taong 1961, kahit wala akong pera, karanasan, o pinag-aralan, parang nabaliw ang mundo sa paligid ko. Sinasabihan nila ako noon na ako'y nangangarap ng masyadong mataas at mas mabuting maging realistiko. Ngunit ano nga ba talaga ang maging realistiko? Ulitin mo lang ba ang uri ng buhay na kinamumuhian mo dahil lamang ito'y pamilyar at nakasanayan? Mananatili ka ba sa isang siklo ng pagkakakulong dahil ganito naman ang buhay ng lahat? Sa unang taon na iyon, kahit walang lohikal na paliwanag, kumita ang kumpanyang iyon ng higit sa 5 milyong piso. Isang lalaking walang diploma, walang gabay, walang planong pangnegosyo. Tanging isang pasya lamang ang kanyang ginawa. At iyon ang nagbago sa lahat. Hindi ako isang pambihirang kaso. Ang tanging kaibahan sa pagitan ko at ng karamihan ay ito. Maaga kong naunawaan ang isang katotohanan. Ang pagpapasya ay isang ugali, at ang mga ugali ang humuhubog sa kapalaran. At narito ang pinakakamanghamanghang bahagi. Ayon sa agham, ang utok ng tao ay may kakayahang magbago. Ibig sabihin, kaya nitong umayon at mag-adjust batay sa kung anong bagay ang paulit-ulit mong ginagawa. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Universidad ng Kolehiyo ng Londres, ang isang matibay na ugali ay maaaring mabuo sa karaniwang tagal na 66 na araw. Kung gagawin mong ugali ang pagpapasya, ang iyong isipan ay magsisimulang gumana sa isang ganap na naiibang antas. Mas mapapabilis ang iyong pag-iisip, mas magiging tiwala ka sa iyong mga kilos, at higit sa lahat, makakawala ka sa pagkaalipin sa opinyon ng ibang tao. Alam mo ba kung ano ang pinakamalalim na takot ng karamihan? Hindi ito ang kabiguan. Ang totoo, ito ay ang hatulan ng iba dahil sinubukan nilang lumihis sa karaniwang daan. Ngunit sabihin mo nga, anong silbi ng isang buhay na laging pinapaboran ang iba? Ngunit unti-unting sinasakal ka. Isipin mong mabuti. Kung sa mismong araw na ito ay buong pusong magpasya kang simulan ang isang panibagong proyekto, o baguhin ang iyong kalagayang pinansyal, o alisin ang isang bagay na unti-unting inuubos ang iyong kaluluwa, ano kaya ang maaaring mangyari sa darating na 12 buwan? O mas mabigat pa, ano kaya ang maaaring hindi mangyari kung hindi ka magpapasya? Magpasya ka. Huwag mo nang hintayin magkaroon ng lahat ng sagot. Wala namang may ganap na kasagutan. Maging si Kennedy, noong sinabi niyang dadalhin niya ang tao sa buwan, ay wala ring malinaw na plano. Isa lang ang meron siya, isang pasya. At sapat na iyon. Magpasya ka. Dahil sa kabilang panig ng pasya ay naroon ang buhay na matagal mo nang sinasabi na gusto mo, at hindi ito maghihintay magpakailanman. Lahat ng bagay sa sansinukob ay may pagyanig. Walang nananatiling walang galaw. Hindi ikaw. Hindi rin ang iyong mga iniisip. Matagal nang pinatunayan ito ng agham. Isa kang kumpol ng enerhiya na walang tigil sa paggalaw, nagpapalabas ng mga signal, alon at dalas. At ang pinakakakaiba, anumang emosyon ang pinakanamamayani sa iyo, takot, pagdududa, pasasalamat, tiwala, ay siyang humuhubog sa dalas ng enerhiya kung saan ka kumikilos. At ang dalas na ito ang siyang tumutukoy sa kung anong uri ng mga bagay ang naaakit mo sa iyong buhay. Alam kong maaaring mukhang kakaiba ito sa ilan. Dahil mula pa pagkabata, tinuruan tayong maniwala lamang sa mga bagay na nakikita, nahahawakan at nasusukat. Ngunit pag-isipan mo ito, naranasan mo na bang pumasok sa isang silid at agad mong naramdaman na mabigat ang hangin? O may nakilala kang tao at kahit wala pa siyang sinasabi,
ay agad mong nadama na may hindi kayo tugma o kabaliktaran, isang agad na pagkagiliw. Iyan ang tinatawag na panginginig. Iyan ang dalas. Isang banayad ngunit tunay na pag-unawa. Nang maunawaan ko na ang ating mga iniisip at nararamdaman ay lumilikha ng isang particular na dalas, parang isang estasyon sa radyo, napagtanto ko na ang buhay ko ay refleksyon lamang ng estasyong iyon kung saan ako nakatono. At ang pinaka-maimpluwensya sa lahat, na-discover ko maaari kong palitan ang estasyong iyon. Sa layuning, karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa mababang dalas ng enerhiya nang hindi nila namamalayan. Sila ay nakabilanggo sa siklo ng pagreklamo, kakulangan at palagi ang paghahambing. Gumigising na agad ang nasa isip ay problema. Natutulog na iniisip pa rin ang mga bagay na wala sila. At natural lamang na patuloy nilang nararanasan ang parehong resulta. Hindi dahil sila'y masama, kundi dahil ito'y naging nakasanayang ugali. Isang hindi nila namamalayang kilos, ngunit ugali pa rin. Malinaw na malinaw pa sa akin ang isang yugto ng buhay ko kung kailan tila ba lahat ng bagay ay pumapalya. Walang kontretang natatapos, mga biyehe na kansela, kahit ang mga payak na kagamitan ay bigla na lang nasisira ng walang dahilan. At paulit-ulit kong tinatanong, bakit ngayon? Bakit sabay-sabay? Doon ko lamang ito naintindihan nang ako'y tumigil, himinga na malalim, at pinagmasdan ang lahat. Ako pala ay kumikilo sa dalas ng pagkabigo at kawalan ng tiyada. Ang lahat ng nangyayari sa paligid ko ay refleksyon lamang ng panloob kong enerhiya. At higit sa lahat, napagtanto ko na kahit wala akong sinasabi, ang enerhiya kong iyon ay naapektuhan ang lahat ng tao sa paligid ko, ang aking mga kasamahan, ang aking pamilya, at maging ang aking mga kliyente. Naisip mo na ba na may mga araw na parang ang lahat ay umaayon sa iyo? Mas mabilis kang nasasagot ng mga tao, buks ang mga oportunidad, at peti ang trapiko ay tila mas magaan. Ang ganitong mga araw ay hindi basta-basta suwerte. Bunga ito ng alon kung saan ka kumikilos. At dito pumapasok ang isang susi na kayang baguhin ang lahat, ang imahinasyon. Karamihan sa mga tao ay ginagamit ang imahinasyon para mag-alala. Gumagawa ng mga negatibong senaryo, iniisip ang mga darating na problema, inulit sa isip ang mga lumang sugat. Isa rin itong paraan ng paglikha. Isa rin itong enerhiya, ngunit sa isang mapanirang daloy. Kapag pinili mong, nang may kamalayan, gamitin ang iyong imahinasyon para likhain sa isip ang buhay na gusto mo, may nababago. Nagsisimula mong madama na totoo ang imeheng iyon, at doon nagbabago ang iyong enerhiya. Sabi ni Albert Einstein na ang imahinasyon ay isang banal na kaloob, at ang katuwiran ay tagasilbi lamang. Ngunit binaligtad na ito ng mundo. Inararangalan natin ang lohika, ngunit nakakalimutan ang lahat ng bagay na mayroon tayong ngayon. Bawat gusali, bawat eroplano, bawat telepono, ay nagsimula muna sa isipan ng isang tao. Eti na ang cellphone na hawak mo marahil ngayon. Mas makapangyarihan ito kaysa sa computer na ginamit upang dalhin ang tao sa buwan. At kahit ganun, bitbit mo ito sa bulsa ng parang normal na lamang. Alam mo kung bakit? Dahil may isang taong nangahas na isipin ang imposible. May isang taong kumilos sa alon ng bisyon at paglikha. May isang taong tumangging tumugon lamang sa realidad at sa halip ay lumikha ng panibagong realidad. Kaya mo rin ito. At higit pa, baka ginagawa mo na ito, ngunit hindi mo lang namamalayan. Kaya isang tuwirang tanong ang nais kong ihain ngayon, maaring masakit. Saang alon ka kumikilos nitong mga nakaraang araw? Kapag tinitingnan mo ang iyong pananalapi, trabaho, emosyon, nakaayon ka ba sa daloy ng pasasalamat o sa daloy ng kakulangan? Sa daloy ng tiwala o ng pag-aalinlangan? Ang totoo, hindi mo naakit ang mga bagay na gusto mo. Inaakit mo ang mga bagay na kaayon ng kung sino ka. At kung sino ka ay hinuhubog ng nararamdaman mo. Araw-araw, paulit-ulit.
May isang pananaliksik mula sa Universidad ng California na nagpakitang ang mga taong laging nagpa-practice ng pasasalamat ay may mas mataas na antas ng dopamine at serotonin, ang mga chemical na nagdudulot ng kabutihang loob at sigla. Pero hindi lang ito, mas malinaw din silang mag-isip, mas mahusay sa pagdedesisyon, at karaniwan ay may mas mataas na kita, halos 100,000 piso bawat buwan o higit pa, sa salin ng lokal na pera. Iyan ang enerhiya. Iyan ang pag-vibrate. Iyan ay agham. Alam mo ba ang nangyayari kapag nagsimula kang kumilos sa isang mas mataas na daloy ng enerhiya? Ang mga bagay na dati ay mahirap ay nagiging madali. Dumarating ang tamang tao sa tamang panahon. Ang mga idea ay dumadaloy. Tumitibay ang tiwala sa sarili. Arang pumapasok ang buhay sa isang mas banayad na ritmo kahit pa may mga hamon pa rin. Ngunit mag-ingat, huwag mong asahang maiintindihan ito ng lahat. Kapag nagsimula kang magbago ng alon, maraming tao ang mag-iisip na ikaw ay kakaiba, tila lumilipad sa ulap o wala sa katinyuan, sapagkat nananatili pa rin sila sa lumang kanal ng daloy. At ayos lang iyon. Huwag mong pilitin silang maunawaan ka. Anatilihin mo lang ang sarili mong enerhiya. Dahil sa huli, ang mga resulta ay hihigit sa anumang paliwanag. Marahil ay iniisip mong gayon, paano ko mababago ang aking enerhiya? Ang sagot ay simple ngunit nangangailangan ng paninindigan. Magsimula sa mga bagay na iyong nilulunok ng isipan. Ang binabasa mo, pinakikinggan, pinapanood, ito ang humuhubog sa iyong mga iniisip. Ingatan mo rin ang iyong pananalita. Ang mga salita ay may dalang enerhiya. At higit sa lahat, bigyang pansin ang mga damdaming nararamdaman mo sa buong araw. Ang emosyon ang termometro ng iyong daloy ng enerhiya. Narito ang isang praktikal na ehersisyo. Araw-araw, pagkagising, bago mo silipin ang cellphone o isipin ang mga problema, himingan ng malalim at maglarawan sa isipan ng imehen ng buhay na minimidi mo. Huwag mo lamang itong makita, damyin mo ito. Sa loob ng 5 minuto, isiping ikaw ay nabubuhay na sa ganoong paraan ngayon. At pagkatapos ay bumangon ka at kumilos na parang ikaw ay nasa landas na patungo roon. Gawin mo ito sa loob ng 1 linggo. Ikaw ay magugulat sa mga pagbabagong maaaring magsimula. Sapagkat kapag ang isipan at puso ay makasabay na umaawit sa isang himig, ang sansinukob ay nakikinig. Palagi naman itong nakikinig. Naghihintay lang ako na tumigil ka sa paggawa ng ingay at magsimulang magbigay ng direksyon. Sa loob ng maraming taon, walang nagturo sa akin kung paano mag-isip. Ako ay kinondisyon, tulad ng karamihan sa mga tao, upang sumunod, mag-memorize at umulit. Mula pa noong kabataan, sa mga paaralang aking pinasukan, napansin ko ang isang bagay na matagal ko munang hindi lubos na naunawaan. Ang sistemang pang-edukasyon ay hindi naghahanda ng tao upang mag-isip ng malikhang o gumawa ng may kamalayang mga desisyon. Ang layunin nito ay sanayin tayong sumunod sa utos, punan ang mga formula, at kabisaduhin ang mga petsa. At sa katahimikan, winawasak nito ang isa sa pinakamahalagang biyaya ng isang tao, ang imahinasyon. Ilang beses ka na bang nakaramdam ng pagkababa ng loob dahil wala kang diploma? O dahil hindi mo alam kung ano ang dapat gawin sa buhay? Kahit ilang taong ka nang nag-aaral? Hindi ito dahil kulang ka. Ito ay dahil itinuro sa iyo na hanapin ang mga sagot sa labas. Gayong ang mga ito ay nasa loob mo na mula pa noon. Makikita mo ito kahit saan sa mundo. Ilang tao na may napakagagandang credential ang nabubuhay sa kawalang kasiyahan. Araw-araw ginagawa ang mga bagay na kinamumuhian nila at nagtatrabaho sa mga trabahong hindi sapat upang tustusan ang kanilang mga gastusin. Ilan din naman ang, kahit walang formal na edukasyon, ay nakabuo ng sariling negosyo, nakapagpalaganap ng mga idea at nabubuhay ng may kalayaan. Hindi ito usapin ng suwerte. Ito ay usapin ng pananaw, ang pag-unawa, ang paglapit sa di nakikitang bahagi ng ating pagkatao na kailanman hindi itinuro ng sistema na galugarin natin. At ito mismo ang dahilan kung bakit napakatagal kong nakapagsimula. Akala ko noon, hindi ko kaya. Sa totoo lang,
Aano nga ba magiging matagumpay ang isang taong tumigil sa pag-aaral sa ikasyam na baitang? Aano makapagtatayo ng negosyo, makapagsasalita sa entablado, o makasusulat ng mga aklat ang isang taong hindi nakapagtapos ng kolehiyo? Ito ang mentalidad na aking minana. At sa matagal na panahon, naniwala ako rito na parang ito ang tunay na katotohanan. Ngunit heto ang totoo, hindi akin ang paniniwalang iyon. Ito ay salamin lamang ng aking kapaligiran, ng edukasyon na inaasahan ng ibang tao. Hindi kailanman hinikayat ng sistema na linangin ang ating mga di nakikitang kakayahan, tulad ng kalooban, pakiramdam, pag-intindi, at imahinasyon. At doon mismo matatagpuan ang tunay na kapangyarihan. Karamihan ay hindi kailanman natutong gamitin ang mga kasangkapang ito dahil hindi sila nakikita, hindi sinusukat sa mga grado. Isang malinaw na halimbawa nito ay si Nikola Tesla, isa sa pinakadakilang henyo sa kasaysayan. Siya ay may pag-iisip na lampas sa kanyang panahon. Lumikha siya ng mga imbensyon na ginagamit pa rin natin hanggang ngayon. Ngunit namatay siyang dukha, hindi kinilala at hindi naunawaan. Sapagkat kahit napakahusay niya sa paglikha, hindi niya naunawaan kung paano gumagana ang halaga sa pisikal na mundo. Hindi niya naipahayag ang kanyang mga ideya bilang yaman. Hindi niya naisalin ang kanyang pananaw sa praktikal na desisyon. At dito makikita ang isang mahalagang bagay. Hindi sapat ang mangarap. Kailangan mong malaman kung paano ito may sa buhay. At narito ang isang critical na punto. Kapag hindi mo alam kung paano gamitin ang iyong imahinasyon bilang kasangkapan sa paglikha, sa halip na sa pagtakas, nagiging bilanggo ka ng realidad na ipinataw lamang sa iyo. Gumigising at natutulog kang inuulit ang mga pattern na hindi mo naman pinili. Pumapasok ka sa mga relasyon, trabaho, at estilo ng pamumuhay na hindi mo tunay na pinaniniwalaan, ngunit tanggap na ng lipunan bilang normal. Sapagkat iyon ang inaasahan ng mundo. Naisip mo na ba kung talagang pinili mo ang buhay na mayroon kang ngayon? O kung napunta ka lamang sa puwang na naiwan? At higit pa roon, napansin mo na ba kung paanong pinaparalisa ng takot sa pagyusga ang karamihan sa mga tao? Kahanga-hanga kung paanong ang isang tao ay may napakagandang idea, talento o panawagan, ngunit itinatago ito dahil natatakot sa iniisip ng iba. Alam mo kung bakit? Dahil sinanay tayong makisama, hindi upang lumikha, upang sumunod sa mga patakaran, hindi upang kwestiyonin ang mga ito. Naalala ko ang isang pag-uusap ko sa isang kabataang litong-lito sa kanyang buhay. Siya ay nagtapos na may karangalan, may natapos na pag-aaral pagkatapos ng kolehiyo, at nakapagsasalita ng 3 wika. Ngunit pakiramdam niya ay isa siyang pagkabigo. Nang tinanong ko kung ano talaga ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay, yumuko siya. Sinabi niyang gusto niyang magbukas ng isang panaderiyang gumagawa ng tinapay sa tradisyonal na paraan. Ngunit umaasa ang kanyang mga magulang na siya ay maging isang diplomatiko. Sa salaping Pilipino, ang halaga ng isang diploma ay aabot ng higit sa 20,000 piso, ngunit ang paniniwala sa sarili ay walang katumbas na halaga. May isip mo ba kung gaano kasakit ang mabuhay ng buong buhay na sinusubukang tuparin ang inaasahan ng iba, hindi ng sarili mong puso? Araw-araw itong nangyayari, sa katahimikan, kahit sa mga tahanang tila perpekto ang kaayusan. Ngayon, pag-isipan mo ito. Paano kung sa halip na itinuturo ng mga paaralan kung paano tumama sa mga sagot, ay tinuturuan nila tayong magtanong, magduda, mag-imagine, sumubok. Ilang buhay kaya ang maaaring may ligtas mula sa emosyonal na kababawan? Ang totoo, may panahon pa. Laging may panahon. Ang isip ng tao ay parang matabang lupa. Laging handang tumanggap ng bagong kaalaman. Kahit pa ikaw ay nasa edad 40, 50 o 70, maaari pa ring mahubog, may konekta muli at matutong muli ang iyong utak. Pero kailangan nito na matibay na pangako mo sa isang bagong paraan ng pag-iisip. Kung nararamdaman mong ang kasalukuyang buhay mo ay hindi ikaw, huwag mong sisihin ang sarili mo. At higit sa lahat, huwag mong isipin na huli na ang lahat.
Ang unang hakbang ay ang muling pagbawi sa iyong kapangyarihang mag-imagine, mangarap ng malinaw, at tanungin kung ang tinatahak mong daan ay talaga bang para sa iyo. Ang pangalawang hakbang ay gawin itong paraan ng pamumuhay. Maglaan ka ng ilang minuto bawat araw, kahit 5 minuto lamang, upang humiwalay sa ingay ng mundo at isipin kung ano nga ba talaga ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Gawin mo itong isang ritual, isang gawain. Mapapansin mong habang lumilinaw sa iyo ang iyong pangitain, unti-unti ring maaayos ang panlabas mong mundo. Tulad ng sinabi ni Wayne Dyer, kapag binago mo ang paraan ng pagtingin mo sa mga bagay, ang mga bagay na tinitingnan mo ay nagbabago. Ito ay isang katotohanang hindi kailanman ituturo ng eskwelahan, pero maaari mong simulan na itong isabuhay simulang ngayon. May isang eksaktong sandali kung kailan nagsisimula ang tunay na pagbabago. At hindi ito ang sandaling may dumating na oportunidad o kung kailan dumating na ang inaasam-asam mong halaga ng pera, gaya ng halimbawa, kung hinihintay mong matanggap ang katumbas ng 50,000 piso, kundi kapag ang iyong paniniwala ay umayon sa kung ano ang tunay mong ninanais. Kapag ang paniniwala mo tungkol sa iyong sarili ay tumugma sa kinabukasang sinasabi mong gusto mong makamtan, diyan nagsisimula ang mahika, o kung mas nanaisin mo, ang agham. Hindi ito kababalaghan. Isa itong natural na batas. Kapag ang iyong isipan ay taos-pusong nangako sa isang layuning nais mong marating, nagsisimula kang gumalaw sa parehong dalas ng katotohanang iyon. At gaya ng anumang enerhiyang alon, konektado ka, nagiging isa ka rito. Mula roon, unti-unting lilitaw ang mga pangyayari, ideya, tao, at kaganapan na parang ang sansinukob mismo ang sumasagot sa iyo. At totoo nga, sumasagot ito. Alagi naman nitong ginagawa. Naghihintay lang ito na maniwala ka ng buong puso. Nakita ko na itong mangyari ng maraming beses. Nakita ko ang mga karaniwang tao na wala namang espesyal na kakayahan, na nakakagawa ng mga bagay na kamangha-mangha. Pero may isang bagay silang pere-perehong ginawa. Inili nilang maniwala bago nila ito makita. Inili nilang pagkatiwalaan ang nararamdaman nila sa loob, kahit na sa labas ay parang imposibleng mangyari. At kailangan nito ng tapang. Dahil kapag naniniwala ka ng buong lakas sa isang bagay na hindi pa nakikita, kusa kang lalayo sa karaniwang ginagawa ng karamihan. At tiyak, ang karamihan ay magtatanong, magdududa, mambabatikos. Ilang beses ka na bang nangarap pero pinili mong manahimik dahil alam mong hindi ka maunawaan ng mga nasa paligid mo? Ilang beses ka na bang nagsimula ng isang bagay na may sigaysig pero huminto ka sa kalagitnaan dahil may isang tao lang na nagsabi ng negatibong komento? Ilang plano na ba ang hindi mo naipatupad dahil hindi mo makita ng malinaw kung paano ito magaganap? Ang pagnanais na makita ang buong landas bago humakbang ay siyang dahilan kung bakit karamihan ay nananatiling nakatigil. Pero ang totoo, hindi mo kailangang makita ang buong hagdan. Ang kailangan mo lang ay ang lakas ng loob para akyatin ang unang baitang ng may pananampalataya. Ganito rin ang nangyari sa akin. Sa isang tiyak na sandali ng buhay ko, nagpesya akong nais kong makaapekto sa mundo sa pamamagitan ng aking mga aral. Wala akong idea kung paano ito mangyayari. Wala akong estruktura, wala akong grupo, wala akong abot ng impluensya. Pero malinaw sa akin ang nakikita ko. Ramdam ko ito, at kumikilos ako na parang nangyayari na ito. Araw-araw, kahit wala pa akong tagapakinig, kumikilos ako na parang isang taong may pandaigdigang layunin. At unti-unti, ang lahat ay nagsimulang magkaanyo. May mga paanyaya na dumating. May mga taong handang makipagtulungan. May mga yaman at tulong na tila kusang lumapit. Subalit, walang kahit isa sa mga ito ang maaaring nangyari kung ako ay naghintay muna na makita bago maniwala. Ang totoo, kabaliktaran ang nangyari. Napansin mo na ba na sa maraming pagkakataon, kapag nagpasya kang bilhin ang isang bagay na mahalada, kahit hindi mo pa alam kung paano mo ito babayaran, may mga bagay na kusang umaayon para tulungan ka? May nagbibigay ng diskwento, may perang di inaasahan na dumating,
o may solusyong bigla na lamang lumitaw, para bang sinasabi ng sansinukob, ay talagang desidido ka na. Sige, simulan nating. Ganyan ang tunay na takbo ng paglalantad ng kagustuhan. Una, mag-focus ka. Pagkatapos, damin mo ito. At saka kakikilos na parang darating na talaga ito. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ng mga tao ay ang pag-aantay na kumpiyansa na darating lamang kapag sigurado na ang lahat. Ngunit ang kumpiyansa ay hindi gantimpala, ito ang gasolina. At kapag natutunan mong paigtingin ang kumpiyansa sa loob mo, kahit wala pang konkretong dahilan para gawin ito, doon ka magsisimulang itaas ang iyong enerhiya at unti-unting gumagalaw ang mundo sa paligid mo. Mahilig ako magbigay ng isang halimbawa na simplo, halos katawa-tawa, ngunit malinaw na nagpapakita ng ganitong prinsipyo. Isipin mo na lamang kapag may okasyong pupuntahan at nais mong magkaroon ng bagong damit. Hindi mo pa alam kung paano mo ito mabibili, pero nagdesisyon ka na. At bigla, may nakitang sale, may nag-alok na ipahiram, gumana ang credit card. Nagpasya ka, naramdaman mo, kumilos ka, at tumugon ang realidad. Ngayon, isipin mong ilapat ito sa mga dakilang layunin sa iyong buhay, ang bahay ng iyong mga pangarap, ang kalayaang pinansyal, ang trabahong may kabuluhan. Ano kung magdesisyon ka sa parehong antas ng katiyakan? Ano kung paniwalaan mo na ito'y tiyak na mangyayari at hindi lamang posibilidad? May isang sandali na ang iyong isipan ay lumilikha ng isang napakalinaw na larawan ng iyong nais, na tinatanggap ito ng iyong kaisipang panloob bilang isang katotohanan. At ang kaisipang panloob na ito ang siyang humuhubog sa 75 bahagdan ng iyong mga desisyon at pagkilos sa bawat araw. Ibig sabihin, kapag nangyari ang pagsasanib na ito, kusa kang kikilos patungo sa iyong layunin. Magsisimula kang mag-isip gaya ng taong nais mong maging, kumilos gaya niya, magsalita gaya niya, at ang resulta ay tila himala sa paningin ng iba. Pero alam mong ito'y tugma lamang sa iyong pag-vibrate. Kapag naging tahanan mo na ang bagong enerhiyang ito, ang lahat ng hindi tumutugma rito ay unti-unting mawawala. Nagbabago ang mga kaibigan, nagbabago ang mga ugali, natutunaw ang lumang mga pattern. Minsan, masakit ito, sapagkat ang iwanan ang lumang pagkakakilanlan ay nakakatakot. Ngunit sa dulo, ito ay kalayaan. At narito ang isang katotohanan na bihirang banggitin, kapag nagsimula kang umangat sa mas mataas na enerhiya, huwag mong asahan ang pagsang-ayon ng iba. Malimit, magugulat sila. Sasabihin nilang ikaw ay nagbago, mapangarapin, tila wala sa realidad. Ngunit hindi nila nakikita na ikaw ay huminto na sa pamumuhay sa kanilang realidad upang simulan ang paglikha ng sarili mong realidad. Hindi sila nasa antas ng iyong kamalayan. At ayos lang yun. Hindi mo tungkulin ang kumbinsihin sila. Ang tungkulin mo ay ipagpatuloy ang iyong landas. Magpatuloy. Maging matatag sa kung sino ang pinili mong maging. At kung sakaling may pag-aalinlangan ka pa kung gumagana ba talaga ito, obserbahan mo ang mga taong tulad ni Jim Carrey. Bago siya maging tenyag, isinulat niya ang isang check para sa kanyang sarili sa halagang $10 milyong para sa mga serbisyong ginampanan bilang artista. Nilagyan niya ng petsa ang check, inilagay sa kanyang pitoka, at araw-araw niyang iniisip na pumipirma siya ng mga kontratang milyonaryo. Pagkalipas ng ilang taon, natanggap niya ang eksaktong halagang iyon para sa isang PayPal na ginampanan. Pagkakataon lamang ba iyon? Hindi. Ito ay pagkakaayon. Anuman ang pinaniniwalaan mong paulit-ulit at may paninindigan, ito'y iyong nililikha. Ang universo ay mental. Nagsisimula ang lahat sa isang idea, ngunit nagiging totoo lamang ito kapag ang ideyang iyon ay sinalubong ng pusong handang tumaya. Ang isip ay nag-iisip, ang puso ay nakadarama, ang katawan ay kumikilos. At kapag nagsama-sama ang mga ito, sila ay lumilikha. Kung maaari kitang bigyan ng isang simpleng praktikal na gawain, ito iyon. Sa loob ng susunod na 7 gabi, bago ka matulog, ipikit mo ang iyong mga mata at isalarawan sa isip na may pinakadetalyadong paraan, ang buhay na nais mong makamit.
Tingnan mo ito, damhin mo ito, pakinggan mo ito. Himinga ka na parang nandoon ka na. At sa iyong pagising, kumilos ka na parang nasa tamang landas ka na, kahit pa sabihing iba ng mundo. Sapagkat sa huli, tumutugon lamang ang mundo sa kung ano ang pinaniniwalaan mong totoo tungkol sa iyong sarili. At kapag matatag ang paniniwalang iyon, walang makapipigil sa iyo. Wala talada.